Hey, what's up? Morning. Yung pinakaunang vlog ko nitong 2026, sinabi ko dun na iiwasan ko muna pumunta ng gym kasi papahupain ko muna yung mga New Year's resolutioners. Legit naman yun kasi ang dami naman talagang tao tapos magsa-summer pa. Patapos pa lang yung Feb pero gusto ko na rin talaga mag-gym. Titingnan ko kung kumusta na yung gym, like kung sobrang daming tao pa ba, like pack pa rin ba talaga o medyo humupa na. Kasi maganda pumunta sa gym usually mga gantong oras. 12, 1 hanggang 2 p.m. Yan kasi yung mga oras na konti yung tao sa gym. Less motivated pumunta yung iba ng gym ng gantong oras kasi nga mainit. Tingnan natin kung makakagalaw tayo ng maayos sa gym. Tumatakbo na yung oras. Let's go! To show you what it's like to okay. Or I can disregard it like a sign of Okay, nandito na tayo sa gym. Yung gym nandun sa kabilang kalsada. Tatansyahin ko kung madaming tao and titignan ko rin kung ganun pa rin yung payment nila. Kung sakasaaling meron ng membership dito, wala tayong magagawa doon. Pupunta muna ako doon sa isang gym na mas malapit sa amin and titignan ko kung mas okay doon. But for now, ito talaga yung parang parang home gym ko kung tawagin. Nag-gym na ako dyan before tapos ay wala silang membership. Tapos somewhat kilala ko na rin yung coach na nandyan. Tsaka yung parking nila, yun yung gusto ko dito eh. Meron silang designated parking para sa mga gym goers nila. Let's go! And ayun na nga, sad news para sa akin, meron ng pagbabago sa policy nila. Meron na silang annual membership na 500, not bad naman kumpara dun sa iba. Hindi ko kasi mapakita yung loob ng gym kanina pero yung gym kasi na to, mas maganda pa talaga siya minsan dun sa ibang gym na ang mahal ng membership. So, 500 annual. And then kapag member ka na, 1,000 per month. Kapag non-member, 1,300 per month. So, mas makakatipid talaga kapag ka-member ka. Ngayon naman, para mas maging practical, titignan ko yung gym na malapit sa amin. Titignan ko kung magkano yung membership nila. Ang alam ko, annual din doon. Yung gym environment, tsaka yung pricing nila per month. So, ayun, ganoon na talaga ngayon. Kung gusto mo talaga maging member or makapag-gym, medyo may kamahala na. Hindi ito yung ina-expect ko kasi before, naalala ko siguro mga 2 years ago, 800 lang sila per month tapos walang membership. Like the usual bakal gym lang. Naalala ko pa nung dito nakausap ko pa si coach. Sabi niya sa akin nung initial na nag-open sila nito, kinausap niya mismo yung owner ng gym kasi nga naglagay siya or nagpatong siya ng membership fee. Kwento lang to ni coach and sabi niya na kung gusto mo dumami yung mga nagji-gym dito, tanggalin mo yung membership fee. During that time, marami talagang nagji-gym nun kahit tanghali. But goods naman. Hindi ko lang alam ngayon kung malakas pa rin tong gym na to. Sana okay pa rin sila. Pero sa akin, para mas maging practical, titignan ko muna kung ano yung presyo doon sa mas malapit. Ay, nako. Kaya talaga, mahal na maging fit. Let's go. I like to judge with the eyes closed, man. Got a heart like a child, though. Like a parent, protect with my life, bro. Indecisive. Have fun or rough with the glove. I'm Michael. I'm in. Okay, so nandito na tayo sa pangatlong gym na chinek ko. May kamahalan siya pero yung equipment, sakto lang din naman. Yung isang nakita ko dun sa Navarro, siguro dun na lang ako. 1,500 per month tapos yung membership niya 500. Ano kaya? Tapos ito naman hanggang 11 p.m. Gusto ko rin kasi yung medyo may pagka-private para kapag ka nag-shoot tayo ng content or nag-video sa loob, hindi awkward sa ibang tao or hindi sila maaabala or maihiya. Itong huling gym kasi na pinuntahan ko na sinasabi ko nga medyo mahal, pagdating sa location niya, parang secluded siya dito. Like parang hindi siya madali puntahan ng tao and nung nagpunta ako mismo dun sa loob, isa lang talaga yung nag-gym. Doon naman sa Navarro, sa pangalawang pinuntahan ko kanina, hindi ako sure kung tinatao yun, pero kanina pagpunta ko doon, isa lang din yung nag-gym and medyo tago din siya. Ang feeling ko magiging issue ko doon, parking. Dito mo ang hindi naman issue ang parking, kaso ang mahal talaga. For now, siguro doon muna ako sa kabila, yung pinakamalapit sa amin. 500 and then, kaso lang. So nagbago yung decision ko. Like mag-go na lang ako dito kasi 800 pala siya yearly for membership tapos yung monthly niya 1,500 din. Ito yung reason bakit nagbago yung isip ko. Yung dun sa unang gym na pinuntahan ko kanina, yung sinabi kong home gym, malayo siya sa akin and it will take me almost 10 to 15 minutes na pagdadrive bago makarating doon. Dito mga 5 minutes lang, nandito na ako. Yung equipment doon sa malapit sa palengke, sa Navarro, yung dumbbells nila doon, may pagkaluma na tapos wala pang nakalagay kung ilang pounds or something. Dito kahit pa paano decent naman yung itsura ng ibang equipment, pwede naman natingin ko. Ang problema lang kasi dito kapag ka nag-commit ka ng membership na 800,
pang isang taon na yon. Doon ka matatali sa membership. Okay, so for now, mag-go na ako dito. Kesa masayang yung oras ko sa paghahanap ng gym, go na ako dito. I can show you what it's like to. Okay. Or I can disregard it like a sign of. Social distant, but the space is very micro. Can't say much, but. Dumating na yung package ng Lazada. Magkano kailangan mo? 10 pesos? Kailangan mo ng 10 pesos? Okay, so bago ko tapusin tong vlog, isi-share ko lang kung ano yung experience ko today. Pero ayun na nga, depende siguro sa lugar kasi sa Bacoor, tingin ko mas mura yung mga gym doon. Sabi kasi sa akin ng tropa ko doon sa Fitness Gym, ganun pa rin daw yung presyo tapos wala pa ring membership fee. Monthly lang talaga. Dito sa General Trias, at least yung malapit sa Lancaster, wala na akong makitang gym na walang membership fee. As in wala. But na-realize ko na lang din na siguro kinukumpara ko na lang din yung presyo ng gym noon sa ngayon. Yung gas, yung bilihin, sama na rin siguro talaga yan. Yung gym na regular ko nang pupuntahan, nakalimutan ko lang yung pangalan. 800 pesos yung annual membership. Tapos yung monthly, 1.5. May katangahan pa nga ako na nagawa kanina. Buti na lang nandun si kuya, pinaliwanag niya sa akin. So nagbayad ako ng 800 pesos. Nagbayad din ako agad ng 1,500 para pang monthly. Nung pagpunta ko dun sa loob ng gym, after ko magbayad, nakausap ko dun si kuya, hindi ko nakuha yung pangalan niya, but thank you. Nakwento niya sa akin bigla na per session lang daw siya, tapos 70 pesos lang. Hindi na daw kasi kaya ng katawan niya yung araw-araw na pag-gym. Tapos ako naman, bigla ako na-realize na ganun din naman pala ako. Like, hindi ko kailangan everyday mag-gym. Kasi ganun naman talaga yung program ko. Every other day lang, tapos full body workout. Hindi na siya kagaya ng workout split na ginagawa ko before na push-pull legs, na 6 times a week ako nasa gym. Bigla ako napaisip nung sinabi niya yung 70 pesos. Tapos kinumpara ko yun sa 1,500 na binayad ko. Ang ginawa ko ngayon, bigla akong bumalik dun sa cashier nila. Tinanong ko kung pwede ba ma-refund kasi hindi na ako magma-monthly, mag-per session na lang ako. Buti na lang mabait si coach, yung cashier din nila doon at that time. Pati yung owner nung gym, ni-refund agad nila sa akin. Binalik agad yung 1,500 tapos sabi ko, iwan na lang yung 800 kasi magtutuloy-tuloy ako dito. Tapos dun sa 800 pesos na yun, kasama na pala dun yung unang araw mo na session. So, libre na lang din kanina, alos. Natuwa naman ako doon kasi ang galante nila doon sa part na yun. Tapos, ayun na nga, okay din yung equipment nila. Pwede na. Open lang din siya, tapos hindi siya aircon. Nung pagdating ko doon, isa pa lang yung nag-gym, tapos nung malapit na mag-alas 3, unti-unti na dumadami yung tao. Tama pa rin yung diskarte na kapag gusto mong konti lang yung tao sa gym, pumunta ka doon bandang 11 hanggang mga 1 or 2 o'clock. Pero pag nandun ka sa gym, sobrang masusulit mo lahat ng equipment, hindi ka masyado maiilang gumalaw kasi ikaw lang halos yung tao. So mag-i-stick ako dun sa schedule na tanghali. Pero magiging honest pa rin ako sa inyo na kung ikukumpara yung pinag-gyman ko kanina dun sa tinatawag kong home gym, mas malawak and medyo mas bago yung equipment dun sa dati kong pinag-gyman. Kaya ako hindi tinuloy dun kasi yung biyahe. Mag-e-effort pa talaga ako. Tsaka yung 10 to 15 or 10 to 20 minutes. Ayokong tamarin ako pumunta sa gym dahil lang sa haba ng pagdadrive. So, pinush ko na lang din dito sa medyo mas malapit-lapit sa amin na decent naman yung equipment, pati yung gym environment. At the end of the day, ang mahalaga kasi dyan yung makapag-workout ka and mawalan ka ng excuse na hindi pumunta sa gym. Kasi kahit gaano pa kaganda, kalinis, or kadesente yung gym, kung ikaw mismo tamad ka, wala rin. Huwag na lang natin gawing excuse yung itsura ng gym. Siyempre, up to a point, i-consider din natin kung malinis din ba. Pero huwag ka mag-expect na wala kang maamoy, wala kang makikitang bakas ng pawis dyan. After mo gamitin yung equipment, gym courtesy na lang din kung pupunasan mo. Ako minsan naaminin ko, nakakalimutan ko magpunas ng bench after ko gamitin. So, ayun, for this year, for 2026, saseryosohin ko na talaga yung pag-workout. Wala nang excuse, kailangan mag-focus sa health. Sa totoo lang, excited ako dun sa gym na pupuntahan ko. Bawat gym kasi, meron din kasing community. Minsan may mga makikilala ka dyan na magiging tropa mo din, makakatawanan mo. Sa iba kasi minsan, yun yung nagiging motivation nila sa pagpunta sa gym. Yung
mismong community. So yun lang, that's all for me guys. Thank you all for watching. Thank you sa pakikinig sa mga rant. See you again next time. Give me a thumbs up. Peace!